participants. So, may I request everyone to kung pwede pong i-open po yung ating mga camera. Okay. So, allow me po to acknowledge yung mga registrants po natin. Okay, so hopefully makapag-join sila fighting yung 29 na bilang dito sa virtual platform. But still, it's a good number para makapag-share tayo ng information. But anyway, allow me to acknowledge yung mga nakapag-register po for this Usapang Salutan. So we have from, of course, the different barangays in Baguio City and the province of Benguet. So kasama na po natin ngayon yung ating mga kasamahan mula sa Barangay Gabriela Silang, but meron ring nakapag-register po mula sa Scout Barrio. We also have from Baguio City Jail Female Dorm. And of course, from outside Baguio, meron po tayong mga nakapag-register from Ukab, Itogon, Madaymen, Kibungan, Dumalandan, Lingayen. We have from Paway, Atok. So, San Julian City of Batak, Saud, Badok, Ilocos Norte. We have from Carao, Bukod. We have from San Luis, Antipolo, Rizal, Poblacion Luna, Apayao, West Rembo City of Makati, 109 Tacloban, Leyte, and from Amgalege Barangay Health Station. So yun po yung mga nakapag-register po for this Usapang Salud at sa komunidad. And of course, kasama po natin ngayon sa ating Public Health Unit, kasama po natin na mag-lecture po ang ating mga experts mula sa Department of Pediatrics and of course from our Department of Orthopedics. So yun nga po, no? We're 31 in our virtual platform, but like what I said kanina, they're also joined by groups. Okay. So before I will be giving the floor to our first resource speaker, allow me first to invite everyone, no? To invite everyone on our second to the last session for this year. That is on November 15. Okay? November 15, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa lung cancer. Because next month, we are also celebrating Lung Cancer Awareness Month. So, nandito na po, no, sa ating chat box, yung registration link. So, sa susunod na buwan, pag-uusapan natin ang tungkol sa lung cancer. Dahil next month is Lung Cancer Awareness Month. So, nandito na po, no, sa link, yung ating registration for Session 11, November 15, 2023. 9 a.m. same time via Cisco Online. Okay, to move forward, okay, so allow me to give a short introduction regarding our usapan for today. Newborn screening is an essential public health strategy that enables the early detection of several inheritable conditions, which, if untreated, could lead to mental retardation and even death. Relative to this, Newborn Screening Week is celebrated every first week of October under Proclamation Number 540 Series of 2004. On the other hand, Bone and Joint Awareness Week is celebrated every third week of October under Proclamation Number 658 to promote awareness of the prevention and treatment of musculoskeletal disorders. In observance of these health events nga po na na-mention ko po, the Public Health Unit, sama po natin ng Department of Pediatrics and Department of Orthopedics, ay kinokondak po itong Usapang Salunat sa Komunidad Session 10 na may tema na Newborn Screening at Bone and Joint Awareness. And ang activity na ito, it aims to increase awareness of the importance of newborn screening
and musculoskeletal disorders prevention and treatment among community members through proper dissemination of information. So pagkatapos nga po ng 3 oras na webinar na ito, ay maiintindihan po natin yung importansya ng newborn screening and of course to learn and be aware of the musculoskeletal treatment, disorders treatment and prevention, and para mai-apply nyo rin po yung inyong mga matututunan ngayong araw sa inyong mga komunidad. And to give us a lecture first on newborn screening, may I now give the floor to one of our medical specialists, to the head of our newborn screening unit in the hospital from the Department of Pediatrics to discuss a newborn screening. I'm now giving the virtual floor to Dr. Sharon B. Gawi-Gawen. Good morning po, Doc. Wala pong audio, Doc Sharon. Wala pa rin, Doc. Ayan, sir. Hello? Ay, yes po, Doc. Okay na. Okay, okay. Sige, sige. How about the camera, sir? Nag-off po siya, Doc Sharon. Nag-off siya. Yes, no. Yeah. Okay na, sir? Yes po, Doc. Clear naman? Yes po, Doc. Hindi nagfla-flash ang screen namin dyan sa inyo? Kasi nagfla-flash. For the presentation po ba, Doc? No, ngayon, sir. Kasi nagfla-flash yung screen. Parang nagfla-flash kasi ako sa ano natin. Hindi naman? Actually, yes, Doc. Aman. It's flashing? Opo. Okay. Sandali lang po. Okay. So while waiting for Dr. Sharon, no, allow me also to not advertise actually, but this is another way para makapanood rin po kayo, no, doon sa mga previous na usapan po namin. We have our YouTube channel. So Usapang Salud at YouTube channel. And yung HCPNCS community link na Facebook group, meron rin po yan. Doon po nakapost yung mga iba't ibang advisory ng hospital and yung mga future Usapang Salud at session. And of course, good morning din sa mga kasamahan po natin dyan sa PNCU, ENBS ng hospital. We also have from Luwalhati Barangay. Saan ba? So, ayun, mula sa ating budget office. Good morning po. Hello? Hello, Doc Sharon. Yes, sir. Hello. Good morning. Am I okay? It's better now, Doc. Better now. Okay. Again, good morning, everyone. So, and thank you, Sir Ryan, for the introduction. So, I am tasked today to say something about the newborn screening. Anyway, ang sineselebrate natin ang ating newborn screening every first week of October. Yun ang ating National Newborn Screening Week. So allow me, may simpleng ano lang naman ako dito, lectures for everybody para mas madaling masundan. Mali pala. Share. Paano mag-share? Pencils. Ay, bakit ganun? Natin. Oo, ito nga. Open systems preference. Accessibility. Ayaw niya. Allow the apps be
Below to record. While using unlock. Yeah. Ay, bakit? So, ayan, while waiting pa rin kay Doc, nandito na rin po sa ating chat box yung link na magdadirect po sa inyo sa YouTube channel and of course sa ating HCP and CS link nandito na rin po sa ating chat box. So, naka-live rin po tayo no sa group. So, ayan, mukhang okay na Doc Sharon. Clear naman, sir. Yes po, Doc. Tanggalin mo na yun. Okay, so to continue, mga kaalaman tungkol sa expanded newborn screening. So this is for the public and also for the other healthcare workers. Sana may matutunan po tayo kahit na for the awareness ng ating newborn screening. Bakit dala-dala po? So ano ang pinagkaiba ng dalawang batang nasa picture? So, this is Rina, 7-year-old. She has normal growth, normal ang mentality. Actually, na newborn screen si Rina noong siya ay at birth. Kaya na-start ang treatment niya. So, she was diagnosed with congenital hypothyroidism on the first week of life. And this boy, this is Benji. He was 14 years old at this time, stunted ang growth, and he was severely retarded. Hindi nagawa ang newborn screening kasi during that time, hindi mandatory ang newborn screening nung siya ay pinanganak. Actually, na-diagnose siya at anong mga 12 years old. Okay, moving on. Pagkalipas ng 10 years, after 10 years, eto na si Rina ngayon, isa na siyang engineer. And this is Benji, who remains to be severely retarded. So next picture, ano naman pinagkaiba ng dalawang bata? So this is Genevieve and Andrew. Si Genevieve, 22 years old, nagkaroon ng infection ng baby at mga convulsions. Tapos nagkaroon na siya ng mental retardation. Parehas din ni Benji kanina, hindi rin siya na newborn screen. Though na-diagnose na siya ng maple syrup urine disease, after birth na ito nung malaki na siya. And this is Andrew, 2 years old at this time nung nakuha ang picture, developing normal, na newborn screen siya at birth, kaya na-start ang treatment niya. So he was also diagnosed with maple syrup disease, and as you can see sa pictures natin, ang pinagkaiba nilang dalawa, kitang-kita naman. Normal na normal si Andrew, growing well, habang si Genevieve, naka-wheelchair and of course, mentally retarded. Sa picture na ito, ano ang makikita natin? Eyeballing lang, unang tingin, di ba? Parang lalaki. So karamihan yan sa mga babies natin, pagkapanganak pa lang, nasasabihan na sila, baby boy ang nilalagay natin kaagad. Pero kung titingnan ninyo, kung examine natin ng maayos, wala silang mga testicles. Kumbaga, undescended testis, yung sabi namin, yung itlog, walang laman, kumbaga ang kanyang scrotal sac. So sa ating mga healthcare workers, careful din po tayo sa pag-identify ng gender ng babies kung ganito. Siguro mas maganda, antayin natin ang newborn screening bago natin bigyan ng
sabihing babae o lalaki. Kasi ang mga ito yung mga kondisyong congenital adrenal hyperplasia na pwedeng malaman sa pamamagitan ng newborn screening. So, ano ba ang newborn screening? Ito ay simpleng pamamaraan upang malaman kung ang sanggol ay may congenital disorder na maaring maging sanhi ng mental retardation o maagang pagkamatay na pwedeng nakita nyo sa mga na unang pictures kanina. Congenital, ibig sabihin yan, pagkapanganak ng bata, meron na po ang kondisyon. Bakit mahalaga ang newborn screening? Kasi kung titingnan natin, karamihan sa mga sanggol na may congenital disorders, sila po ay parang normal naman pagkapanganak. Okay? Karamihan talaga ng mga may condition sa newborn screening, normal na normal sila. Kaya mahirap sabihin na may kondisyon. Pero dahil na newborn screen, ang mga kondisyon na mga ito, maari nating malaman bago pa man lumabas ang mga simptomas. Dahil dito, pag nalaman natin, mabibigyan natin kaagad ng pangunahing lunas upang maiwasan ang mental retardation o maagang pagkamatay. Ayan. Friends, ba't ayaw? Ayan. So ngayon, ano naman ang expanded newborn screening? Anong ibig sabihin nito? Expanded, ibig sabihin pinalawak, dinagdagan. Nadagdagan ng mga ibang sakit ang programang newborn screening. Dati, 6 lang po ang tinetest ng ating newborn screening. Pero sa ngayon, magmula nung 2019, naging 29 disorders na po lahat ang mga ito. Bakit naging 29 disorders? Kasi sa datos na mga nakikita, nagdagdag ang ang National Institutes of Health and the DOH kasi maraming mga kondisyon pang nakikita sa mga Pilipino, kaya tayo nagdagdag. So, effective May 1, 2019, sabi dito ng DOH administrative order na ito, dapat daw lahat ng mga pinapanganak sa mga hospitals, all accredited facilities, hospitals, lying in, they should all be tested for expanded newborn screening panel. So yung mga facilities natin dyan, kung maalala ninyo, yung 6 test lang tayo dati. Pinaubos ang ating mga filter cards and on May 1, naubos na lahat, naging expanded na. Marami na ang ating filter cards ay expanded. So ano-ano ang mga sakit na tinetest? Ito yung unang 6 test na kinukuha natin dati. Congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, PKU, galactosemia, glucose 6-phosphate dehydrogenase, and the maple syrup urine disease. And since nag-start ang expanded newborn screening natin, ang dami-dami na pong nadagdag. At dahil sa mga naidagdag na ito, madami na din po tayong naidagdag na naisave na mga babies. So andyan yung mga hemoglobinopathies like thalassemias, mga disorders of carbohydrate metabolism, amino acid disorders, and the other disorders here. O eto rin, parehas din yung pinakita kanina, yung mga naidagdag na panel of disorders sa ating 6 na disorders dati. So bakit ang mga ito ay naisama sa expanded newborn screening panel of disorders? Gaya ng sabi ko kanina, local prevalence, meron tayong nakikitang mga sakit. Maraming mga sakit na sa mga naidagdag. So nakita ang mga yan, so kailangan sa yon dinagdag nila. Tapos kung na-detect natin na ang mga ito, kung hindi natin na-detect ang mga ito, nagkakaroon ng reversible complications naman pag natitreat natin on time. So isa ito ang mga reason kung bakit tayo nag-newborn screening. Ang mga condition dito sa newborn screening, natitreat natin, nare-reverse natin. O na-stop yung mental retardation, yung mga hindi magandang paglaki. And of course, ang isa dito, meron tayong available na gamot para sa mga kondisyon. Kasi kung walang available na gamot, hindi siya isasama sa newborn screening kasi walang silbi na i-screen natin kung hindi naman natin kayang gamutin yung kondisyon.
So, eto ang mga larawan na kabilang sa mga larawan ng mga kondisyon na kabilang sa newborn screening. So, these are the cases of congenital adrenal hyperplasia. Actually, XX, ibig sabihin babae ito. Ito yung chromosome niya. XX siyang CAH, pero kung titingnan nyo ang itsura niya, medyo malabo lang yung picture natin. Lalaking lalaki ang itsura niya. 'Di ba yung pinakita kong picture kanina, itong ambiguous genitalia na sinasabi namin, parang ari ng lalaki. Actually, kung unang tingin natin, pero yun nga, walang laman ang scrotal sac or walang itlog na makapa. Tapos, pwedeng dalawa ang butas. May vaginal opening, meron ding opening na paglabasan ng ihe. So, eto nadidetect sa newborn screening ang mga ito. Hirsutism, grabe ang ano ng buhok sa mga may congenital adrenal hyperplasia. So, eto pa ang mga pwedeng malaman din kung mapapansin ninyo. These are children. Okay. Bata pa ang mga ito. This is 5-year-old tong nasa picture na ito. But if you can see, ang kanilang pubertal development advanced na. Parang adult na yung ari. And even itong babae na ito, advanced ang kanilang pubertal development, which is nakikita natin sa congenital hyperplasia na pwedeng ma-detect ng ating newborn screening sa newborn screening. Okay, congenital hypothyroidism. Isa ito ang mga pinaka-common na nakikita dito sa Pilipinas. Okay, mapansin ninyo itong bata, umiiyak pero lupaypay siya, hypotonic. Hindi magalaw ang kanyang mga paa. Ganyan po ang mga simptomas pag hindi nagamot. Eto rin, nung lumabas itong baby na ito, okay siya, pero habang tumatagal, hindi naggamot, lumalaki, lumalabas na ang kanyang dila. Ganito rin ang itsura karamihan ng mga hindi nagagamot na congenital hypothyroidism or pwedeng yung mga nag-stop ng gamutan ng matagal, pumapangit, kumakapal ang mukha, gumagaspang ang balat, and of course, mentally retarded din sila. Parang pare-parehas ang mukha nila pagka nakita nyo ang mga hindi nagagamot na congenital hypothyroidism. Okay, eto na kung bakit importante rin ang pagkuha ng newborn screening sa oras. Dahil kung na-detect na meron silang mga kondisyon na ito, kailangan nating start agad ang gamutan. So for congenital hypothyroidism, dapat within 2 weeks, nag-start na tayo ng treatment. Otherwise, magkakaroon siya ng mental retardation. Lalo na kung hindi siya nagagamot. Yan yon. Kahit na nag-start ka ng gamutan, in-stop mo yung gamutan kasi sa tingin mo okay si baby at permanente yung kondisyon niyang etong CH, magkakaroon siya ng mental retardation pa din. Magiging bansot or maliit siya, hindi maganda ang paglaki. Congenital adrenal hyperplasia, merong type ito na fatal, nakakamatay. Okay. So dapat in 7 to 10 days, within 7 days, nabigay na natin yung gamot. Otherwise, mamamatay na yung ating baby sa pag hindi siya nabigyan agad. Ganun din yung mga ibang kondisyon, phenylketonuria, galactosemia, G6PD, the maple syrup disease. Kung mapapansin ninyo po, dapat yung gamot nila nabibigay agad in less than 2 weeks, yung MSUD natin, 4 to 5 days. Otherwise, eto yung mga mangyayari sa kanila. Mental retardation, pagkamatay, hemolytic anemia, nasisira ang dugo, or yung mga kamatayan. Okay? And these are the other disorders. And as you can see, best time to treat pa din, except for cystic fibrosis, siya yung parang within the month dapat maibigay na. Pero karamihan talaga, maaga dapat nating ma-start ang gamutan sa kanila. Okay, moving on. This is the newborn screening coverage in the Philippines as of 2021. Nag-start tayo ng newborn screening noong 1996 at kita nyo naman kung gaano kahirap noon mag-start. Kokonti pa lang. Hanggang pataas na ng pataas ang ating datos. Tumataas tayo, almost mag 100%. Pero mapansin nyo dito, 2020 to 2021, of course, this is the time nung nagpandemya tayo. But
The newborn screening, we are very, very happy kasi kahit nagpandemya, akala natin noon babagsak na ang newborn screening natin. Baka mag-close na ang ating operasyon. But no. Okay? Hindi nag-stop dahil ang mga tao sa newborn screening centers, sa newborn screening mismo, yung mga tatrabaho, they are very dedicated to save lives. Kaya hindi nila po in-stop ang operasyon. Kahit na quarantine or hindi tayo nakakagalaw noon, gumawa tayo ng iba't ibang paraan. So ang ginawa natin dito sa Baguio, yung mga pulis na mga ano natin na pwedeng makalabas, sila po ang ating tinatap para ma-recall natin ang ating mga newborn screen positive babies para pumunta dito and ating mga pasyente rin para makita sila. So lahat yan ginawa buong bansa, ganun po ang ginagawa natin noong pandemya. And if you can see yung data natin, mataas pa rin po ang ating coverage kahit papaano sa newborn screening. This is the 2021 prevalence ng mga disorders dito sa Pilipinas. Actually, we have saved since 1996, we have already saved around 200,000 plus babies from congenital disorders. And the most common, kung titingnan ninyo, buong bansa naman ito na most common yung G6PD. Ito ang most common na enzyme deficiency natin. Whole world naman yan. Tapos kung titingnan nyo, susunod yung mga endocrine disorders, the CH and the CAH. And kung ito total natin lahat tong mga inborn errors of metabolism na mga iba, marami rin po tayong nasa-save. Okay? From the whole Philippines po ito. Ngayon ang katanungan, kailan ba dapat ginagawa ang newborn screening? So ang sabi dito, gawin makalipas ang 24 hours pagkapanganak ng sanggol. So usually in the hospitals, yes, we do this on the 25th hour. Basta lumampas ang 24 hours bago sila ma-discharge, sila po ay newborn screen. So, kasi kung maaga tayong mag-newborn screen before 24 hours, pagkakaroon tayo ng mga sinasabi nating mga false positives, false negatives, kung ganon, uulitin ulit po natin yung mga newborn screening. So, para hindi mangyari ang mga yan, sundin po natin yung protocol ng pagkolekta. Dapat may more than 24 hours ng pinanganak si baby bago siya makuhanan. So, paano ginagawa ang newborn screening? Ilang patak lang po ng dugo ito mula sa sakong or sa heel. So, this is the heel prick method. Sa sakong ng babies. Tapos, nilalagay po natin siya sa special filter paper. So sa mga magulang pong nanonood, kung meron man po sa mga buntis, huwag pong matakot. Kasi karamihan akala nila ang dami-daming dugo tayong kinukuha. Hindi po, ilang patak lang po ng dugo yan. At sa ilang patak na yan, nasa-save po natin ang ating mga anak. Kung sila man po ay magkaroon ng kondisyon. Okay. At sino naman po ang maaring magkolekta ng sample? Ito. Si doktor, si nurse, yung medical technologist, o si midwife. Ang mga ito po ay nagkaroon ng training kung paano kumuha. Kaya po sila ang pwedeng kumuha. Hindi po basta-basta, hindi po kung sino lang ang pwedeng kumuha dyan. Tapos saan ito ginagawa? Sa mga ospital, lying in clinic, sa mga RHUs, health centers, and mga private medical clinics. So ginagawa pang mga newborn screening doon. Ngayon, ito na ang katanungan. Magkano naman ang newborn screening? So ito ay nagkakahalaga ng 1,750 pesos. Kasama ito sa PhilHealth Newborn Care Package. Kaya kung isa sa mga magulang ay may PhilHealth, ang newborn screening ni baby ay libre. So ine-encourage namin lahat po tayo, lalo na may mga buntis, kung wala pa pong PhilHealth, tayo po ay mag-member na po kasi marami pong natutulungan ang ating PhilHealth. Kasama na yan ang newborn screening. Kasi kung na-screen positive po ang baby natin, lalo na sa mga ibang kondisyon na ang mahal-mahal ang babayaran, libre po yon yung mga ibang confirmatory testing kung tayo ay nagpa-newborn screen. Okay.
So, eto ang parang ano ng newborn screening. Actually, it is 1,750 pesos. May 50 pesos na collection fee ang isang facility, kaya aabot yan ng 1,800. Pero gaya ng sabi ko, kung PhilHealth member ang isa sa mga magulang, free po ang ating newborn screening. Nakasama siya, nakabundle po siya sa newborn care package natin, kasama ang mga essential newborn care, expanded newborn hearing screening test, at yung ating expanded newborn screening. So eto sa mga magulang dyan, para paano makapagtipid kung sakaling walang PhilHealth. Eto daw po ang ating gagawin. I-give up po natin ang ating mga bisyo, paninigarilyo, inom, o yung mga bisyo, kung makikita ninyo kung magkano ang natitipid natin. Para pagkapanganak ni baby, hindi po tayo mahihirapan. Because honestly, as of now, meron at meron pa rin pong walang PhilHealth sa mga nanganganak. Marami po pa rin, yun po ang naano pag na-admit sila kasi walang pambayad. Yan yung mga nagiging problem natin kung minsan. Results of the newborn screening. So paano ito makuha? Kinukuha natin ito sa ospital, sa mga nursery natin, sa lying in, kung saan nanganak ang parents. Actually, tinatawagan sila ng hospital. Tatawagan namin kayo, meron na yung resulta. Kung may abnormal na result doon, tatawagan kayo agad ng newborn screening centers, papupuntahin po kayo kaagad sa ospital para ma-examine si baby. Karamihan ang ating results, nabibigay yan in 7 to 14 days. Pero ito dati ito, kasi ngayon, more than 2 weeks. Kung normal yung result, aabot ng more than 2 weeks na magkakaroon. Kasi ang dami-dami na nga pong mga nano-newborn screen ngayon eh. Except kung yung mga nagpositibo sa screening, sila po ay tinatawagan agad-agad. Kung na-screen ngayong araw na to, nakitang positibo, ngayong araw din pong ito, tatawagan na po ang mga magulang na may abnormalidad sa resulta, papupuntahin na agad sa ospital. So, negative result, ibig sabihin, normal yung test. Pag positibo ang nakalagay, eto, dapat dalhin kaagad ang baby sa doktor para masuri kaagad. Ito ay agad-agad na ipinapaalam sa mga magulang. So sabi ko nga, si Newborn Screening Center or yung hospital kung saan kayo nanganak, sila po ang tatawag sa inyo. So sasabihin kayo ng doktor kung kailangang ulitin ang test kaagad o kailangang ipakonsulta sa pinakamalapit na ospital o espesyalista. Para karamihan kasi ng mga positibong resulta natin, kailangan po nating i-confirm. Kasi ang positibong resulta sa newborn screening, hindi po ibig sabihin positive na po siya talaga. We have additional tests na gagawin para sabihin or para i-confirm na meron talaga si baby. Kaya importante po na mag-follow up kaagad para ma-confirm natin na meron siya. Kasi pwede pong yung positive na result on confirmation ay negative pala. Or pwedeng positive pala na dapat bigyan na agad ng gamot. So eto, kanino naman nire-refer ang mga batang kumpirmado sa newborn screening kung sakali? So we have the Newborn Screening Continuity Clinic, the NBSCC. Sila po ang nagmo-monitor ng progreso ng mga positibong pasyente, yung mga na-confirm, kung saan sila din po ang nagfa-follow up ng check-ups ng mga ito, tinatawagan namin kayo at kami po ang nagbibigay ng gamot para ito ay tuloy-tuloy. So, the NBSCC, yan ang follow-up care ng ating Newborn Screening Continuity Clinic. So, this is a very important part ng ating newborn screening program. Kasi kung wala ang ating NBSCCs, hindi mafa-follow up ang ating mga confirmed patient, parang hindi maganda ang programa kung nag-lost to follow up silang lahat. Kasi ang gusto nga natin sa newborn screening, is-save natin ang mga babies. Oo, na-save na natin. Pero yung outcome naman nila ay hindi maganda kasi hindi na-follow up. Di ba? Hindi rin maganda ang programa pagka ganon. So pasalamat tayo, meron tayong newborn screening continuity clinics. And here in the Cordillera, tayo po, ang Newborn Screening Continuity Clinic nasa Baguio General Hospital and Medical Center, room 301 ng Outpatient Department.
Sa yung mga anak dyan, siguro yung mga ibang, kung may mga nanonood dito, pumupunta dito sa Newborn Screening Continuity Clinic, so sila po yung mga naka-enroll sa amin. So if you see, these are, I think the last slide. So these are the cases of congenital hypothyroidism. Makita nyo yung mga hindi pa nagamot. At nung naggamot sila, ang ganda na, nagnormal na ang mga itsura. Ito rin, hindi naggamot. Upon treatment, after a month, okay na rin ang itsura nila. So another case, dalawa sila, both 17-year-old. Siyempre, short na yung isa. Normal, ito na newborn screen, normal, na-treat agad. Ito na newborn screen, pero hindi naggamot. Ito na ang naging resulta. So maliit, mentally retarded. Ito ngayon ang karamihang tanong ng mga magulang sa mga nagkakaroon ng newborn screening, ayan ng mga congenital disorders. Doktora, Doc, Sir, paano po nagkakaroon ng sakit si baby na ganyan? Kasi kung minsan nag-aaway-away ang mga magulang, sinisisi ang nanay, kasalanan lagi ng nanay, kung bakit nagkaroon ng ganoong sakit ang anak. Kasi daw yung kinain o yung ginawa nung buntis, yan. But actually yung mga kondisyon natin dito sa newborn screening, namamana po karamihan ang mga yan. So, ang tatay at ang nanay, parehas po sila na may depektibong gene. Okay? Di ba yung gene, siya ang nagdidikta kung paano nagagawa ang mga organs ng katawan natin, yung mga chemicals sa katawan. So yan, tayo, yung mga anak, nakakakuha tayo ng isang gene sa tatay, isang gene sa nanay. So kung yung defective gene ni tatay at defective gene ni nanay ay nagsama sa isang anak, kaya sa newborn screening, nagkakaroon siya ng kondisyon na ito. Although si nanay at si tatay, tig-isa lang sila ng defective gene, may normal gene sila. So they are carriers, ang tawag sa kanila. Carrier ng defective gene, pero wala silang pinapakitang simptomas. Parang normal si nanay at si tatay. Pero pag pinasa nila sa yung dalawang gene nila, sa isang baby, si baby na ngayon ang magkakaroon ng kondisyon. Eto, hindi ibig sabihin nitong picture na to na sa 4 na anak po ay isa ang may kondisyon, yung dalawa ay carrier at yung isa ay normal. Hindi po, eto po sinasabi nito yung mga tsansa ng bawat pagbubuntis ng nanay. Kung saan, kada pagbuntis ni nanay, kung meron na siyang anak na may congenital hypothyroidism kung sakali or yung CAH, may chance pang 25% ulit yung susunod niyang pagbubuntis na ganun ulit. Or 50% na parang sila ni tatay. Or 25% na normal yung kanyang pagbubuntis. So ganun po yun. Isipin po natin na namamana po ang mga sakit na ito. So hindi po dahil sa kinain ni nanay, hindi siya natulog lang ng maayos nung buntis siya, yun yung mga nagiging sanhi ng mga congenital disorders. Okay, I think that's the last slide. So thank you for listening. Etong ano natin, let us give all newborns a chance to a healthy and normal life. So gusto namin, let us all be advocate for the expanded newborn screening. Thank you. So thank you, Dr. Sharon Gawigawen, our head of the BGHMC Newborn Screening Continuity Clinic Follow-up. May we give Dr. Sharon a virtual round of applause. So thank you, Doc Sharon, for that very comprehensive na presentation. I believe naintindihan po lahat dahil yung mga naka-pre-register po na katanungan mukhang nasagot naman na po. But of course, to our participants, kung meron pa po kayong mga question regarding newborn screening, sasagutin po yan maya-maya lamang ni Dr. Sharon. So once again, our head of the BGHMC Newborn Screening Continuity Clinic Follow-up, Dr. Sharon Gawigawen. So moving forward with our next part of our Usapang Salud at sa Komunidad, this month is also, this week rather, we're celebrating the Bone and Joint Awareness Week. And to give us a discussion on this topic, I'm now giving the floor to one of our Medical Officer 3 of our Department of Orthopedics, Dr. Kyle Paulo Idoba. Good morning po, Doc. Good morning, sir.
Nakikita na yung slide, sir. Yes po, Doc. Pa-presenter's view na lang po. Yan po, sir. Kita po. Yes, Doc. Okay na po. Yan po. So, good morning, everyone. I am Dr. Kyle Paulo Edoba from BGHMC Department of Orthopedics, here to briefly discuss some of the most common bone and joint problems in our population, specifically in the elderly. So first and foremost, we have arthritis, which is literally meaning inflammation of the joint or pamamaga ng kasukasuan. So, maaari nitong maapektuhan ang kahit anong joint or kasukasuan sa katawan, partikular ang siko, balikat, balakang, tuhod, pati ang mga kamay. Makakaranas tayo ng pananakit at pamamaga at di kalaunan ay pwedeng masira ang mga buto sa ating joint na pwedeng magdulot ng limitasyon sa paggalaw tulad ng sa tuhod at balakang na pwedeng magdulot ng kahirapan sa paglalakad. Marami ang nakakaalam sa arthritis at kadalasan ito ay inuugnay sa matatanda lamang. Hingid sa kaalaman ng nakakarami, marami pong uri ng arthritis at pwede nitong maapektuhan ng kahit na sino man. Mapabata or matanda, mapababae or lalaki. Ilan sa mga uri ng arthritis ay ang mga sumusunod: degenerative or osteoarthritis, autoimmune tulad ng rheumatoid arthritis, crystal deposition arthritis or tulad ng gouty arthritis, at infectious or septic arthritis. Marami pang ibang uri ng arthritis pero ito lamang ang mga pinaka-common na nakikita natin sa ating populasyon. Una ay ang degenerative or osteoarthritis. Ito yung uri ng arthritis na pinakaalam na alam natin. Ito yung pagkapudpod ng cartilage or yung protection sa pagitan ng dalawang buto na makikita natin sa picture na ito. So picture sa imahe sa kanan, yung cartilage po ay yung kulay puti dun sa dulo ng bawat buto. Ito ang type ng arthritis na makikita natin sa nagkakaedad or tumatanda at kadalasan naapektuhan ng malalaking joint natin tulad ng tuhod at balakang na siyang mga pangunahing napupudpod dahil ito ang mga joint na nagdadala ng bigat ng ating katawan habang naglalakad at tumatayo. Ang pagkasira ng tuhod dahil dito ay irreversible or permanente na. Unti-unting paglala ng nararamdamang sakit at minsan pa ay humahantong sa pagkakaroon ng paninigas or limitasyon ng galaw ng joint. Ang mga gamot na binibigay sa kondisyong ganito ay para kontrolin ang sakit na nararamdaman at pabagalin ang paglala. Sa mga pasimula pa lang na arthritis, pinapayuhan ng mga pasyente na magbawas ng timbang upang mabawasan ang bigat na dinadala ng mga joints tulad ng sa tuhod. Physical therapy, which is iba po sa hilot. Physical therapy po ay ginagawa ng mga lisensyadong therapist upang gabayan sa mga exercises na naaangkop sa mga ganitong kondisyon. Sa mga gamot naman, nagbibigay kami madalas ng mga pain relievers para kontrolin ng sakit, steroid injections na tinuturok diretso sa joint na apektado upang mabawasan ang pamamaga. Ngunit sa mga sobrang lala ng kondisyon, tanging operasyon na lang po or surgery or joint replacement ang solusyon. Dito, pinapalitan namin ng bakal yung dulo ng bawat buto para maging maayos or mas smooth yung galaw nila sa isa't isa, tulad po nung nasa imahe sa pinaka-baba. So makikita nyo po yung itsura ng tuhod na apektado ng osteoarthritis at pagka-opera nito. Sunod naman po ay rheumatoid arthritis, which is an autoimmune disease. Autoimmune meaning yung normal na depensa or immune system ng katawan ay inaatake ang sarili nating katawan na siyang nagdudulot ng pamamaga at pagkasira ng joints. Ito ay kadalasang namamana or nasa lahi. Kumpara sa osteoarthritis na kadalasang isa or dalawang joint lang ang apektado, sa rheumatoid arthritis po pwedeng maapektuhan ng iba't ibang joints ng sabay-sabay at kadalasan naapektuhan ng maliliit na joint tulad ng nasa kamay. Kumpara sa osteoarthritis na kadalasang naapektuhan ng malalaking joints or ang tuhod or balakang.
Pwedeng bigyan ng mga pain reliever, steroids ang mga pasyenteng ganito, pero may mga special na gamot na pwede ding ibigay para kontrolin ang sintomas at komplikasyon nito. Ang maagang pagpapacheck up at maagang pagkontrol sa sakit na ito ay napaka-importante para maiwasan po ang tuluyang pagkasira ng joint na nagdudulot ng deformity or pagka-deform ng mga joints tulad po ng nasa imahe sa kanan, kung saan naapektuhan na ang normal na itsura ng kamay ng pasyente. Sunod naman po ay ang mga crystal deposition arthritis. Ang pinakaalam na alam po natin ay ang gouty or gout. Dito naman nagkakaroon ng pasyente ng hyperuricemia or mataas na level ng uric acid. Uric acid po ay normal na waste or kalat sa katawan na resulta ng ilang pagkain, partikular ang mga pagkain matataas sa protina. Kapag di na malinis ng katawan natin ng sobra nating uric acid, nagkikrystallize po sila or naninigas at ito ay napupunta sa mga joint. Pinaka-common na naapektuhan po ay ang big toe or hinlalaki sa paa. Kapag di na nakontrol ang gout, di na lang ito nagdudulot ng pamamaga at pananakit ng joints, maiipon at magkakaroon na din ng tinatawag na tophi. Yun po yung makikita nyo sa picture sa kanan, yung mga parang bukol-bukol na nasa daliri ng pasyente na pwedeng mag-cause ng deformity po. Pero hindi lang kamay ang naapektuhan sa gout, pwede pong maapektuhan ang kahit na anong joints. At so ang mga gamot po na binibigay ay mga gamot na nagpapababa ng uric acid sa katawan, tulad na lamang po ng allopurinol, febuxostat at iba pa. At kapag sumusumpong naman ng gout or ang tinatawag naming flare, nagbibigay kami ng mga gamot para sa pananakit tulad ng mga ibuprofen, celecoxib at iba pang pain relievers. Pero baliwala po ang lahat ng gamot kung di natin babawasan ng pagkain natin ng mga pagkain matataas sa uric acid. Unang-una po ay ang alak, red meat, lamang loob at mga mabubutong gulay tulad ng beans at munggo. Huli naman po ay ang septic arthritis or pamamaga ng joint dahil sa infection. So makikita nyo po sa picture sa kanan po ay isang tuhod na dinedrain or kinukuhanan namin ng nana dahil po nag-infection ito. Posibleng dahil po ito sa trauma tulad ng kapag natusok, nagkasugat, or minsan yung iba pong pasyente nabugbog pero pinahilot ay pwedeng magkaroon ng septic arthritis. Pwede din naman manggaling ang infeksyon sa ibang lugar na siyang tulad po ng ubo, sirang ipin, pero mas common po ito sa mga bata. Kumpara sa ibang arthritis, sa mga pasyenteng may septic arthritis ay matamlay, pwedeng maglagnat at pwedeng mawalan ng gana kumain. Pinaka-common po na naapektuhan ay ang tuhod. Ang mga ganitong kondisyon po ay emergency or nangangailangan ng agarang gamot or solusyon dahil maaring magdulot po ito ng pagkasira ng joint at kapag di na-control ay pwedeng kumalat sa dugo at maaring maging critical or pwedeng ikamatay ng mga pasyente. Next naman po na topic ay osteoporosis. Ito ay ang pagnipis ng buto kasabay ng ating pagtanda. Dahil luminipis, rumurupok na rin ang buto at nagiging madali sa mga pasyente ang magkaroon ng bali. Na kadalasan, simpleng pagkadapa lamang ay magkokos na ng bali. Pinaka-common po na nababalian ay ang balakang or hips, ang wrist or sa kamay at sa balikat. Makikita po sa imahe sa kanan ng example ng normal na buto at nasa baba nito ay ang makikita ang taong may osteoporosis kung saan mas kumonte or mas numipis ang buto. Marami pong risk factors for osteoporosis. Unang-una na nga po ay ang edad or pagtanda. Isa pa po ay kapag ikaw ay babae or nasa menopausal age. Dahil normally, meron pong tinatawag na estrogen ng mga babae na isang hormone na importante sa normal na balanse ng pagtubo ng buto. Ngunit kapag nag-menopause na ang babae, nawawala na po ang hormone na ito, kaya po nagkakaroon ng pagnipis or osteoporosis. Yung iba din pong pasyente na nag-i-steroid tulad ng mga taong may hika or asthma, mga sobrang papayat na pasyente, at mga naninigarilyo at mga malalakas uminom. Nadadiagnose po ang osteoporosis gamit ang tinatawag na DEXA scan.
Pero ang mga pasyenteng at risk po for osteoporosis tulad ng mga binanggit ko kanina ay pinapayuhan na ng mga gamot pangontra osteoporosis. Partikular ang mga nakakatanda. Ina-advisean din po sila ng regular na exercise, pagtigil sa mga bisyo sa yosi at alak, at binibigyan po ng mga supplements or vitamins tulad ng calcium plus vitamin D. Yung last na topic ko po ay diabetic foot. Diabetic foot po ay isa sa mga pinaka-common na din na nakikita namin sa BGH or sa haba. Ito po ay ang komplikasyon ng dekontroladong diabetes. Diabetes ay ang sakit na kung saan di na nakokontrol ng ating katawan ng ating blood sugar na nakukuha natin sa ating nakakain. Dahil sa mataas na blood sugar sa ating dugo, pwede itong magdulot ng pagkasira ng nerves o ugat sa katawan, kadalasan ay sa paa. Kaya nagkakaroon po ng pamamanhid at pakiramdam na parang tinutusok-tusok ang mga pasyente. Dahil nga po manhid ang paa ng mga pasyenteng may diabetes, di nila napapansin yung mga maliliit or mga simpleng gasgas or sugat sa kanilang paa. At dahil na din dito, sa mataas na blood sugar, nagkakaroon din sila ng pangit na paghilom ng sugat. Kaya kadalasan ay lumalala ang mga simpleng sugat na pwedeng maging malalang impeksyon at minsan ay nagdudulot ng pagkamatay ng daliri or ng buong paa, tulad ng nasa imahe sa kanan. Kapag nangitim na or patay na ang parte ng katawan, kinakailangan na po itong alisin or putulin dahil maaari itong panggalingan ng infection. So, prevention is always better than cure. Ito ay angkop naman po hindi lamang sa diabetic foot ngunit halos sa lahat ng sakit. Kaya ang regular na check-up at follow-up sa ating mga doktor ay sobrang importante dahil dapat kontrolado ang ating blood sugar para maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng diabetic foot. At kapag naagapan ay pwedeng maiwasan ang malubhang komplikasyon. Sa mga at risk or mga may mabababaw pa lamang na sugat, pwede kayong advisean ng mga foot orthosis or mga special na boots or sapatos upang mabawasan po ang pressure sa specific na parte ng paa. Ngunit kapag nag-impeksyon ng mga sugat, pwedeng regular na linis at tabletang antibiotics lamang. Ngunit kapag mas malalim na po or mas pangit na yung sugat, kinakailangan ng malinisan sa operating room na may anesthesia or kailangan admitin upang bigyan na din ng malalakas na antibiotics or yung mga antibiotics na tinuturok diretso sa ugat. Ngunit sabi ko nga po, kapag matagal na or napabayaan or namatay na ng tuluyan ng paa, na mauuwi po tayo sa pagputol or amputation. Marami pa pong posibleng sakit at sa buto at joints. Ilan lamang ito sa mga very common na nakikita namin sa BGH. Itong lecture na to ay hindi po para mag-self-manage tayo or gamutin ng ating sarili. Ito ay para maging aware tayo kung kailan tayo dapat lumapit sa ating mga doktor, di lang sa mga na-discuss po or natalakay na mga sakit, bagamat sa lahat ng ating nararamdaman. Muli, magandang umaga po at maraming salamat sa inyong oras. Thank you, Dr. Kyle. Paulo Idoba, ang aming Medical Officer 3 po ng Department of Orthopedics for giving us that very comprehensive discussion on arthritis bilang paggunita po sa ating bone and joint awareness week. Thank you, Doc Kyle. Okay, so to our participants po, no? So we are 64, the virtual floor, and I hope no we are joined also by groups. If you have questions to Dr. Sharon and Dr. Kyle on their topics on newborn screening and on arthritis, pwede po kayong mag-message dito po sa ating chat box. I-entertain po natin yan during the open forum portion of our usapan for today. Okay, so before we proceed with the next part of our discussion, so allow me again to mention po no, nandito na po sa ating chat box. I scroll up na lang po no, yung registration link for our session 11, November 15 po yan kasi every third Wednesday of the month po yung usapan po natin na regular. Pag-usapan po natin ng tungkol sa lung cancer. Nandito na rin po sa chat box yung link for our YouTube channel, BJHMC Usapang Salungat. Pwede po niyong panoorin yung mga previews na usapan po natin.
At kung gusto niyo ulit matuto sa mga previous topics po, nandito po sa ating YouTube channel. And we also have the BJHMC HCP and link na Facebook group. Diyan po nakapost yung mga webinars, future webinars po natin and hospital advisories. So nandito na rin po sa ating chat box. Okay, moving forward with our last topic for today's Usapang Salud At, to give us a discussion on the different national health programs. I'm now giving the floor to one of our Health Education and Promotion Officer 3 on his HEP time, Mr. JV Molcho. Good morning, Sir JV. Pakuan lang, Sir JV, presenters mute. Magandang araw Okay po na. mga kasalon at narito po ulit ang inyong Health Education and Promotion Officer mula dito sa BGHMC upang magbahagi ng kaalaman patungkol sa mga October health events at mga health issues na ating kinakaharap ngayon. Ang pneumonia ay nakakahawang dito po sa BGHMC, sa mga nakalipas na mga buwan nakita po base sa mga datos ang pagtaas ng mga kaso ng naospital dulot ng pneumonia lalo na po sa mga bata noong mga buwan ng August at September at nagpapatuloy ngayong October. Kaya naman nais naming magbahagi ng kaunting kaalaman para makaiwas tayo lalo na ng ating mga kabataan mula sa sakit na pneumonia. Narito po ang ilan sa mga kailangang malaman patungkol sa sakit na ito. Ang pneumonia ay maaring sanhi ng mga microbiong bakterya na tinatawag na bacterial pneumonia, o pwede ring virus tulad ng COVID-19, at pwede ring galing sa fungi. Ang paninigarilyo lalo na ng vaping ay maaari ding magdulot ng lipoid pneumonia. Ilan sa mga sintomas ng pneumonia ay pag-uubo, hirap sa paghinga, lagnat, pagpapawis at panginginig, nawawala ng gana kumain at pwede ring makaranas ng chest pain. Ang magandang balita, may mga pwedeng gawin upang maiwasan natin ang sakit na ito. Kung may available na pneumo vaccine ay magandang magpabakuna, maghugas palagi ng mga kamay, iwasan ang paninigarilyo, at panatilihing malakas ang immune system. Ngayong buwan ng Oktubre ay ipinagdiriwang ang Breast Cancer Awareness Month, isang mahalagang pagkakataon para magkaroon tayo ng kamalayan ukol sa breast cancer. Ito'y isang pagkakataon upang itaguyod ang regular na pagsusuri at early detection, at magbigay ng suporta sa mga taong naapektuhan ng sakit na ito. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kaalaman at pagkakaisa, nagbibigay tayo ng pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan para sa mga may breast cancer. Base sa mga datos mula sa Asian Breast Center, nakakapanlumo po ang sitwasyon ng breast cancer dito sa Pilipinas. Isa po ang Pilipinas sa may pinakamataas na kaso ng breast cancer sa buong mundo at ito rin ang nangungunang sanhi ng cancer sa mga kababaihan. Isa sa 4 na Pilipina ay pwedeng ma-diagnose ng breast cancer kumpara po sa isa lamang sa 8 Amerikano, so napakataas po ng chances dito sa Pilipinas. Noong taong 2020 lamang ay nakapagtala ng 27,000 na kaso ng breast cancer dito sa Pilipinas. Kaya naman, napaka-importante ng self-breast examination at magpa-mammogram regularly lalo na sa mga 40 years old and above. Patungkol sa self-breast exam, ay ituturo natin yan maya-maya lamang. Narito rin ang ilan sa mga sintomas na maaaring senyales ng pagkakaroon ng breast cancer. Una ay kung may lumalabas na dugo sa inyong suso. Pansinin din kung may pagbabago o kaibahan sa inyong balat at kulay nito. Tignan din kung may paglubog sa mga parte ng inyong suso at kapain kung may mga bukol kahit maliit lang. Kung napansin ang mga ito ay kumonsulta na agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Napaka-importante ng pag-perform ng self-examinations kada buwan sa inyong mga suso, at mas mainam kung gawin ito ng 5 to 7 days pagkatapos ng inyong dalaw. Gawin ang breast self-examination na nakaharap sa salamin para kita ang inyong suso at sundin lamang ang posisyon ng mga kamay na nandyan sa picture. Gamit ang inyong mga daliri ay kapain sa clockwise na direction.
Maaaring i-search sa Google or Facebook ang ibang photos sa mas detail na paraan. Tuwing unang linggo ng Oktubre, ang Filipino Elderly Week ay isang pagdiriwang na nagbibigay pugay sa mga nakatatanda sa ating lipunan, nagbibigay diin sa kanilang kontribusyon, at nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga nagawa. Ito rin ay isang pagkakataon upang ipaalam sa lahat ang halaga ng pangangalaga at pagrespeto sa mga lolo at lola sa ating buhay. Narito ang ilang mga tips para sa masaya at malusog na pagtanda ng ating mga lolo at lola. Una, protektahan sila sa pagkahulog. Nariyan ang checklist na pwedeng ibigay sa ating mga lolo at lola para sa kanilang safety. Tungkod kung kailangan nila, fit na tsinelas o sapatos, anti-slip mat sa mga banyo o ibang madulas na lugar sa inyong bahay at pati na rin handrails. Pangalawa, kailangan din nating protektahan ang kanilang mental health. Maglaan ng oras para sa bonding, kamustahin sila araw-araw kahit sa phone or chat lang, samahan din sila sa mga aktibidad sa inyong mga lugar at suportahan ang kanilang mga hobbies. Importante ding pangalagaan ang kanilang nutrisyon. Mas maganda ang mga gulay, prutas at isda. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Maganda rin kung may ehersisyo ang ating mga lolo at lola sa loob ng 15 minutes kada araw. Magpaaraw din para makakuha ng bitamina galing sa sikat ng araw at mas maganda sa umaga. At matulog ng 6 hanggang 8 oras gabi-gabi. Ugaliin ding magpakonsulta regularly lalo na sa ating mga primary care providers sa ating mga barangay health centers o district centers. Panghuli, magpabakuna laban sa COVID-19, flu, pulmonya at iba pang mga sakit. Ang mga bakuna ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga sakit, malubhang karamdaman at kamatayan. Available ang mga ito sa ating mga health centers sa inyong mga barangay o munisipyo. Ang National Mental Health Week, na idinaraos tuwing second week ng October, at World Mental Health Day tuwing October 10 ay mga mahalagang pagkakataon para palakasin ang kamalayan sa mga isyu ng mental health. Sa mga araw na ito, tayo ay pinapaalalahanan na mahalaga ang ating kalusugang kaisipan at ang pag-aalaga rito, habang nagbibigay daan ito sa mga tao na magkaroon ng mas maraming kaalaman at suporta para sa kanilang sariling mental health at ng iba. Narito ang ilang mga hakbang na maaari ninyong gawin upang alagaan ang inyong mental health. Makipag-usap sa mga taong mapagkakatiwalaan ninyo. Alagaan ang inyong physical health dahil may epekto ito sa inyong emosyon. Gawin ang mga activities na inyong ini-enjoy. Iwasan ang mga nakakasamang bisyo tulad ng alak at sigarilyo. Maglaan ng at least 2 minutes para mag-focus sa paligid ninyo. At huwag mag-atubiling humingi ng profesional na tulong kung di na ninyo kaya. Tuwing ika-15 ng Oktubre, ipinagdiriwang ang Global Handwashing Day bilang isang mahalagang okasyon upang ipaalala sa buong mundo ang kahalagahan ng wastong paghuhugas ng kamay sa paglaban sa mga nakakahawang sakit. Sa araw na ito, milyon-milyong tao sa iba't ibang panig ng mundo ay nagkakaisa sa pagsusulong ng kalinisan at kalusugan sa pamamagitan ng simpleng gawain ng pagsusunod sa tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Kaya naman, mga kapatid, mga inson, auntie at uncle, lolo at lola, maghugas ng kamay bago magmekes-mekes ng kung ano-ano, lalo na kung maghahanda ng pagkain, bago kumain, pagkagaling sa banyo, pagkatapos hawakan ng mga alagang hayop, at pagkagaling sa labas. So yan po ang ilan sa ating mga health events ngayong buwan ng October maliban sa Bone and Joint Awareness at Newborn Screening Week na na-discuss ng ating mga experts dito sa hospital. Maraming salamat po at see you next month. Ayan, so bago mag-mekes-mekes, Sir JV, na? So thank you for that presentation, Sir JV Malcho, our Health and Education Promotion Officer 3 of the Public Health Unit. So yun nga po, no, if you have noticed, part of the presentation of Sir JV is yung pneumonia. So I would want to reiterate po na tumataas po kasi po yung kaso po natin ng pneumonia, no, as per data
So, protektahan po natin yung mga sarili po natin para hindi po tayo magkaroon ng sakit na pneumonia, lalong-lalo na po yung mga prone na magkaroon po ng sakit na ito. And of course, aside from bone and joint awareness and newborn screening, ngayong buwan rin ay pinagdiriwang rin po natin ang breast cancer awareness. At nung first week nga po ng Oktubre ay ginanap po natin yung ating celebrate po natin yung Filipino Elderly Week, and of course National Mental Health, and sa noong October 15 nga po ay yung Global Hand Washing Day. So thank you, Sir JV Molcho. And so before we proceed with our open forum portion of our Usapang Salunat for today, may we give our token of appreciation to our resource speaker. To express our gratitude, rather, allow me to read the content first. Okay, to our participants, may we give a round of applause to our resource speakers. Okay, Republic of the Philippines, Department of Health, Baguio General Hospital and Medical Center, Baguio City. Certificate of appreciation is presented to Dr. Sharon B. Gawigawen for sharing her time and expertise during the Usapang Salunat sa Komunidad 2023 Session 10 with the theme Newborn Screening at Bone and Joint Awareness, held October 18, 2023 via online Cisco WebEx, signed by the head of the Public Health Unit, Dr. Lea Mordi Fangonilo, and our Medical Center Chief 2 of PGHMC, Dr. Ricardo Birunes. Same certificate is also presented to Dr. Kyle Paulo D. Idoba. And lastly, same certificate of appreciation is presented to Mr. JVO Moncho. So once again, to our resource speaker for today's Usapang Salunat, thank you po for sharing your expertise to our audience. And we proceed with our open forum portion of our activity. Okay, Sir Ding, paki-stage po yung ating mga resource speakers. Okay. So, our first topic is on newborn screening. And gaya nga ng nasabi ni Doktora kanina, pag hindi naagapan, ay pwede ring ikamatay ng bata. Pag hindi na-screen at hindi nakapagbigay ng maagang lunas, pwedeng mag-cause ito ng kamatayan or death sa ating sa mga bata. Doc Sharon, ito yung isa pong tanong sa ating mga pre-registered question. Doc, if ever po ba in the long run, aside from those, pag hindi po nakapag-newborn screening yung bata, meron po bang magiging epekto po ito sa bata po, Doc? Anong ibig niyang sabihin, sir? Hindi nakapag-newborn screening ang bata, magkakaroon ng epekto? Kung may Yes. newborn screening. Yes po, Doktora. Pag hindi po nakapag-newborn screening, meron po ba itong magiging epekto po? Kung sakaling meron siyang kondisyon, like halimbawa yung mga nasa newborn screening, syempre yun, malilate tayo ng treatment. Yun yung mga ano natin. Yun ang magiging komplikasyon nun, di ba, kung hindi na newborn screen. Pero kung na newborn screen kasi, masasave naman natin agad yung bata, gaya ng sabi ko kanina. Kung halimbawa hindi nakapag-newborn screen at birth, pwede pa po ba siyang in-newborn screen kung sakali? Kasi kung titingnan mo yung newborn screening, sabi newborn. Dapat at birth kasi ginagawa. Tinatanggap po namin yung mga older babies na ino-newborn screen naman. Kung sakaling hindi pa na newborn screen, pwede po. Pero I think ang ano nun, parang binabayaran na po yung kanilang newborn screening eh. Yun yung nagiging ano na doon. Hindi na siya i-cover nung PhilHealth kung sakali. Kasi parang outpatient na siya. Yun, babayaran na ng parents. Pero pwede po. Pero ano lang nun, syempre yung mga gusto nating kondisyon na malaman agad
na maaga at kung sakaling normal naman si baby after a month, hindi na yun ang mga matetest. Yung mga ibang kondisyon na lang ang itetest ng newborn screening. So thank you, Dr. Sharon, for that. Considering po yung setup po natin dito po sa Cordillera Region, Doc, may nagtanong po, lahat po ba ng facility po natin ay naggagawa po ng newborn screening test in the Cordillera Region po, Doc? Parang inaano yan ng ating DOH na as much as possible po talaga, lahat po ng facilities natin, mga birthing clinics ay registered na gagawa ng newborn screening. Pero karamihan. Although may mga facilities po na natatanggal yung lisensya nila sa pag-newborn screen, may mga ganun din po, parang naging inactive na sila for the newborn screening. Kasi pwedeng yung mga trainings, kasi may mga ganyan po, kasi may nire-require din ang DOH na hindi na meet ata ng mga ibang facilities, kaya natatanggal yung lisensya na mag-newborn screen sila. Pero fina-follow up naman natin ang mga ito, sir, kasi importante talaga itong programang ito. So yun po, Doc, na yun, siguro ito yung accreditation po na sinasabi po natin ng mga health facility. Yes, opo, yung Okay. accreditation. Yun rin po siguro, Doc, yung konteksto ng isang katanungan kanina kung bakit, considering yung ating geographic location nga po sa Cordillera, kung hindi sila accredited, so more or less po kasi, Doktora, baka hindi rin sila makapagpa-newborn screening. Kaya tatanong kung meron po ba na nagiging epekto pag hindi na newborn screening oo. yung bata. Alam mo, mobilize din naman po natin ang ating mga mga barangay health workers, di ba? Kasi alam na po nila yan, inaano ng DOH po talaga lahat yan. Na as much as possible, yung mga pinapanganak sa bahay, yan, tayo sa mga malalayo, ganun po ang ginagawa ng mga DHWs natin, and we are very thankful for them kasi talagang pinupuntahan ang mga yan at tinitingnan at ine-encourage ang ating pag-newborn screen. Although meron po talaga, sir, hindi lang naman dito sa atin, karamihan, mga parang cultural belief, mga religious belief, meron pa din pong ayaw. Yun po yun. Yun lang ang magiging sir, consequence. Kung sakaling meron talaga yung kondisyon, hindi natin malelate na, di ba? Mental retardation, yan yung mga mangyayari, or even death nga na kinakatakutan natin. So dapat nga po, Doc, as early as possible, dapat na-screen na itong mga disorders na ito para ma-prevent po natin yung mga magiging epekto nito in the long run. Yes, tama po kayo dyan, Sir Ryan. Yan nga po, Doc, kaya nga po sinasabi rin natin na napaka-essential nga po ito na strategy, no? Na para ma-detect yung mga several inheritable condition through newborn screening. Ayun. So na-mention niyo po, Doc, na ang BGHMC ay BGHMC lamang po ba, Doc, ang nag-o-offer ng continuity follow-up clinic for newborn screening, Doc, for the whole region? For the whole region, oo. For Cordillera, BGH pa lang po ang meron tayo. Kaya tingnan nyo ang hirap din ng aming pag-recall ng mga pasyente. Ang lalayo, di ba? Apayao, Kalinga, mga ganyan na pinapapunta natin dito. Though may mga ibang continuity clinics in other regions na kung mas malapit sila doon, ini-endorse po namin sila doon para parang madaling makita rin. Pero karamihan po talaga meron dito sa atin pinapadala. Pwedeng face-to-face dadalhin ng DOH sa atin, sa tulong ng DOH, or pwedeng teleconsult, telehealth ang mga ginagawa namin. Okay, so just to make things clear, Doc, sa ating continuity clinic, meron din tayong telehealth na platform po, Doc. Yes, we do telehealth platforms sa ating continuity clinic. So having said that, Doc, may we just know, Doc, paano po yung proseso po nito, yung sa telehealth platform po natin? Actually, yung telehealth na ginagamit namin is through calls pa lang naman, sir, dito sa ating continuity clinic, messenger. So we have the Facebook page actually. So we recall these patients through the Facebook page, BGHMC and BSCC. Yun pa lang yung ginagawa. And through calls po, tatawagan po namin talaga yung mga pasyente. And then we recall them. Kung ang mga follow-up, sir, kami po ang tumatawag na sila ay pupunta na for the follow-up. Thank you, Doc Sharon. So, it is through calls, messenger, and meron po tayong Facebook page na NBSCC po, Doc, BGHMC. Yes. Na where they can contact po kayo. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Okay, Doc, thank you for that, Doc. Another question, Doc. I would like to ask also on the process naman po, Doc. Sa room 301 po ng OPD, paano po yung proseso? Pupunta lamang po ba sila, Doc, kagad-agad or kailangan ng appointment or paano po, Doc? Oo, sir. Ang pag-enroll po dito sa Continuity Clinic, tinatawag po yan kung nag-positive, flag positive na confirm na positibo ang isang bata, itatawag yan ng ating Newborn Screening Center, Central Luzon. So we are under the Central Luzon in Pampanga. So i-endorse po nila yung pasyente sa amin dito, lahat ng papeles, itatawag yan. And kami po dito sa Newborn Continuity Clinic, tatawagan din po namin ang pasyente, i-schedule namin yung pagpunta. Kung urgent po ang kondisyon, gaya yung mga nakakaanong kondisyon, agad-agad po kahit hindi sa schedule, anytime po ng Monday to Friday or even holidays, pwedeng sa emergency room na sila mapunta para makita ka agad, ganun. Pero dito sa Continuity Clinic, that's what we do. So we call them and set appointment. Pagpunta nila dito, sir, ifa-follow pa rin natin po yung process ng OPD. Magre-register sila sa triage. Ganun pa rin po, sir, makikita sa pediatrics, and then ire-refer po dito sa Newborn Screening Continuity Clinic. Okay, Doc. That's clear po, Doc, no, na kailangan pa rin pong i-follow yung OPD process Yes, of sir. consultation. Hindi po sila didiretso po sa room 301. Yes po, sir. Okay po, Doc Sharon. Doc, another follow-up question regarding this one. Do we have that data, Doc, na nagsasabi na mataas po yung compliance ng ating mga parents na merong mga problem with their newborn screening results po? Since you're doing the follow-up, tinatawagan niyo po sila, Doc. Mataas po ba, Doc, yung compliance nila? Nakapag-follow up po ba sila? Yes, sir. We have data of compliance. Lahat naman po ng data, we have it here in the Continuity Clinic. And okay naman po ang mga compliance natin. So Ng patients okay. sa follow-up and the medication. Okay, Doc Sharon. So at least mataas naman po yung compliance po nila. So that's nice to know, Doc Sharon. Okay, Doc. Another question sent privately, Doc. So pati rin po yung ating mga birthing clinics, Doc, are they also authorized or nabibigyan na rin po ba sila ng accreditation to perform newborn screening tests? Yes, sir. They do the newborn screening test. Basta accredited sila. Okay, as long as they are accredited by the Department of Health. Yes, sir. And trained yung mga personnel po nila to do the newborn sir. screening. We do NBS training with the DOH, parang dati quarterly, Renz, we do that. Ini-start ulit namin post-pandemic na nag-aano ulit, na face-to-face training ulit. Okay po, Doc. So tayo po yung nagpapatrain in partnership with DOH po. DOH, yes, sir. Okay, so nanggagaling rin po pala rin sa BJHMC yung trainer Yes, for yung the mga newborn facilitator, screening. sir. Facilitator. Okay, so thank you, Dr. Sharon. And I believe, Doc, you were able to discuss naman na or kanina yung mga questions nila. Actually, may magtatanong kung libre ba ito. Na-mention nyo naman po na as long as may PhilHealth, libre po ang Yes. newborn screening test. Pero yun nga po yung concern kanina na sabi po ninyo that may mga magulang pa rin na hindi sila registered sa PhilHealth. But ayon nga po sa Universal Healthcare Law, sinasabi rin na dapat lahat ng Pilipino ay automatikong naka-enroll na dapat sa Yes, PhilHealth sir. ayon sa ating Universal Healthcare. Okay, so Doc Sharon, babalikan kita on your final key message later Yes, sir. before we formally end po yung ating Q&A. So thank you, Doc Sharon, for those information. Moving forward with Dr. Kyle Idoba. On the topic on bone and joint awareness, Doc Kyle, here is the first question po. Mas prone po ba, Doc, ang matataba na magkaroon ng arthritis? Yung din po sa mga nilist ko na risk factor for osteoarthritis, may sabi po dun is yung mababang timbang ay medyo mas prone. Although sa mga mabibigat po, yung sa mga mabibigat na pasyente, ina-advise na namin sila na magbawas ng timbang para mabawasan po yung load po dun sa mga, lalo na sa osteoarthritis po kasi, ang kadalasang tinatamaan po kasi is yung mga weight-bearing po na joint.
Ibig sabihin yung sa mga joint po na nagdadala ng bigat ng katawan. So kung mas mabigat po yung katawan, medyo mas may tendency sila na magkaroon ng sintomas, sumakit at mas bumilis yung pagkapudpud po ng joint. Okay po. So Thank isa you, po Doc. yun sa mga nire-recommend namin na kapag may arthritis po is magbawas ng timbang po. Okay po, Doc. Thank you, Doc Kyle. So, kahit wala pa siguro arthritis, Doc, kailangan mong magbawas para hindi na maramdaman yung sakit pag meron ng arthritis. But anyway, Doc Kyle, here is another question. Kasi yung mindset po na ating lay people siguro is basta arthritis, lahat ay nakaka-contribute pag mahilig silang kumain ng mga beans. So lahat po ba, Doc, ng klase ng arthritis ay pwedeng mag-contribute pag mahilig ang isang pasyente na kumain ng laman loob, beans, and others po? Ayun. Yun po, yung sa mga beans naman po, isa yun dun sa topic ko po which is yung gouty arthritis. Although hindi naman lahat ng arthritis po is natitrigger ng pagkain ng matataas sa uric acid. Sabi ko nga po, uric acid po, normal po siya na waste or kalat na tinatanggal ng katawan. Although sa mga ibang pasyente po, kapag sobrang tataas na ng uric acid, hindi na nakakasabay yung katawan, so may tendency po siyang tumaas, kaya po nagkakaroon ng gout. Although yun nga po, yun po yung isa sa mga message ko, hindi po pare-parehas na ang arthritis. Kaya importante po na magpa-check up para malaman po kung ano pong specific na cause. Kasi yun nga po, sa bawat isang arthritis po, iba-iba po yung types. So yung sa mga gouty arthritis, mayroon pong mga gamot na para doon. Iba naman po yung gamot na para sa osteoarthritis, rheumatoid arthritis at sa iba pa po. Okay. Thank you for that, Doc Kyle. So at least that's clear po no, sa ating mga participants. Ay yung pagkain po ng mga laman loob at saka mga beans at saka mahilig sa pag-inom ng alak, beer, mga ganon, ay yun po yung pwedeng mag-contribute para magkaroon ng gout, arthritis ang isang pasyente and not the other types of arthritis. Doc Kyle, allow me to read lamang po yung question po natin dito sa ating chat box from Sir Estigoy. Good morning, Doc Kyle. Yung excessive exercise like weightlifting and biking ay isa po bang contributory factor para magkaroon ng degenerative or osteoarthritis? Naisip lang po niya kasi nagkikiskisan yung joints na pwedeng lumipis and minsan naglalak daw yung joints niya sa tuhod pagkatapos magbuhat. Doc Kyle. Yes po. Yung regular na exercises po is hindi naman nagko-contribute na mapupudpud yung tuhod natin or any joint. Kahit po yung mga weightlifting or mabibigat na exercises. Kasi meron naman pong normal na protection yung mga joint natin. Although yun nga, kapag tumatanda po or nagkakaedad, nawawala po kasi yung mga yun. Kumbaga parang nawawala yung normal na protection ng joint tapos nagiging contributory din yun para yun nga po, numipis yung iba pang mga protection. Although may mga studies po na nagsasabi yung mga ibang competitive na sports po is contribute ay parang mas at risk po yung mga ganun, mga athlete na mga high impact sports para magkaroon ng arthritis. Pero yung mga regular na exercise naman po ay hindi. Yung mga competitive meaning po yung mga athlete or atleta po ng mga tulad ng mga long distance running, marathon or mga high impact sports na competitive na weightlifting. Medyo may at risk po sila. Tapos, yun naman pong paglalak ng joints, hindi naman siya specific po sa arthritis. Pwede po siyang maging sintomas, although meron pa po kasing ibang mga possible na cause. So, kung may mga ganito pong nararamdaman, best pa rin po is makita pa rin kayo personally ng doktor ninyo para mas ma-advisean kayo. Ayan. So I hope na sagot po yun, Sir Vicencio. No? So na-mention ni Doc na according to studies, pwede no, yung sa ating mga competitive sports or high-impact sports, pwedeng mag-cause siya ng, ayun, yung sinabi ni Doc. And from Ma'am Maria Villaferte, Doc Kyle, ano raw po yung pwedeng gamot for severe pain ng arthritis? So,
case to case po kasi depende din po sa mga pasyente. Although marami po kasing mga pwede pong mga pain relievers na ibigay sa mga pasyente. Pero yung iba po kasi iba yung reaction sa mga ganitong pain relievers, yung iba naman mas kailangan na mas malakas. Pero from paracetamol, ibuprofen, mefenamic, lahat po kasi yan pwede pong gamitin for arthritis. Although yun nga po, case to case pa rin po or depende pa rin sa pasyente. So best pa rin po is ma-prescribean ng or makita pa rin ng doctor po personally and ma-monitor through close follow-up po. Thank you, Doc Kels. Doc, another follow-up regarding this question, yung context ng question na ito. Gaano po, Doc, matatanggal yung pain pag nag-inom na po sila ng pain reliever ng may taong may arthritis po, Doc? Ah, Ilang Gano'n araw ka po, Doc? Yes po. ilang araw? Usually po ina-advisean naman namin sila ng pain reliever na as needed or kapag sumusumpong yung sakit. So, yun nga po, depende pa rin. Yung iba sa malalakas na gamot lang nagre-react, yung iba within minutes mawawala na, yung iba is puwedeng hours to days, pero yung iba totally puwedeng hindi natablan po ng mga pain reliever. Yun kasi depende pa rin po dun sa estado po nung buto or nung joint natin. Kaya best pa rin is makita po ng doktor para mas ma-assess po yung pasyente. Usually nagpapa-X-ray po kami para makita namin yung estado nga po ng buto or joint. Kasi kung talagang sobrang sira na nung joint, puwede po talagang mawalan na ng effect yung mga oral po na or mga tabletang pain reliever. Dun na po pumapasok yung iba pong management sa arthritis po. Puwede pong steroid injection, hyaluronic acid na injection, or talagang kapag sira na po is yun nga po, yung papalitan na po totally yung joint or ooperahan na. Yun lang po. So, thank you, Doc Kel. So, babalik at babalik pa rin po tayo na kailangan pong makita ng doktor. Hindi po tayo dapat mag-self-medicate kasi case-to-case basis po ito. Doc Kyle, here's the last question. Doc, pre-registered question. Since dun sa gouty arthritis po, Doc, we all know na bawal yung mga laman loob and then mga beans and pag-inom ng alak. In the other types po ng arthritis, Doc Kyle, meron po bang bawal din kainin? Or ano po yung pwede or bawal kainin sa other types po ng arthritis? Hmm. Sa mga nabanggit ko naman po, mainly yung affected lang ng diet po is yung gouty arthritis. Although yung sa ibang mainly yun lang naman po yung sa type ng arthritis na affected ng diet po. Yung iba kasi like yung rheumatoid po is talagang autoimmune or nasa katawan na natin kaya gamot lang talaga po yung magiging solusyon. Yung degenerative osteoarthritis naman po, yun nga, ganun din. Cause naman po ng aging talaga or talagang nawawala na yung normal na protection ng katawan natin dahil nga po nagkakaedad na. Yun lang naman po yan. So that's clear, Doc Kyle, kasi I believe yung common misconception pag arthritis, nakafocus yung mindset na dahil mahilig silang kumain ng beans. And well, in fact, meron nga pong iba't ibang klase ng arthritis. Kaya ko po natanong po. So basically, the other types of arthritis, wala pong bawal kainin. It's only doon sa gouty arthritis, doon sa yung mga beans pag inom ng alak and others. Okay, so that's clear, Doc Kyle. Maraming salamat po. Okay, so to formally end our open forum portion, may we listen to the final key message of our resource speakers. Let's start with Dr. Sharon Gawi-Gawen on newborn screening. Hello once again, good morning. So let us continue to be advocate of this newborn screening program dito sa ating bansa because newborn screening identifies conditions that can affect a child's long-term health or survival, as seen a while ago sa ating lecture, di ba? Early detection. So early detection through the newborn screening will lead to the diagnosis of the disease and early intervention of that condition. So, napre-prevent po natin ang death
or disability, and this will enable the children to reach their full potential para normal naman ang kanilang maganda ang long-term outcome ng health nila. So yun po, spread po natin ang awareness ng ating newborn screening program. Thank you so much po everyone. Thank you, Dr. Sharon. Dr. Kyle? Sa bone and joint awareness po, marami pa pong ibang possible or common na sakit na na-encounter po. Pero yun nga po, isa sa mga pinaka-common pa rin is arthritis. And mahirap po kasing i-diagnose ang arthritis and marami po siyang types. And bawat isa po is iba-iba po talaga yung gamot. So, this is mga ganitong forums and lectures po is just to spread awareness. Pero best pa rin po is to seek consult po in our nearest health institution or hospital para po mas ma-assess and ma-advise na mas maayos. Yun lang naman siya. Thank you, Dr. Kyle. So again, to our participants, may we give a virtual round of applause to our resource speaker for today's Usapang Salonat. So once again, maraming salamat po, Dr. Sharon and Dr. Kyle Lidova, for sharing your expertise. Okay, so at this moment, we will be now sending po yung ating evaluation link. So, isasend na po dito sa ating chat box para po namin mabigyan kayo ng inyong certificate. Ay maaari pong magsagot po sa ating evaluation link. And of course, I would like to invite everyone next month. Magkita-kita po muli tayo sa ating Usapang Salonat November 15. So, balikan po natin yung objectives po natin for today, para maintindihan po natin yung importansya ng newborn screening, and I believe na meet naman po natin yung objective na po na iyan, and to learn and be aware of musculoskeletal disorder, treatment and prevention. So na-discuss rin po natin yung patungkol sa arthritis. So with that, I thank you po for joining us on our Usapang Salon at sa Komunidad Session 10. See you all again next month. Have a good day and God bless po sa ating lahat. Sir.